Hello mga kapaano! So ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-online appointment sa PSA gamit ang inyong cellphone. Kaya i-ready na ang inyong mga cellphones at tuturuan ko kayo step by step. Kaya simulan na natin. So unang-una ay pumunta kayo sa Google at i-type ang PSA appointment online. Ayan, i-click lang. And then mapupunta kayo sa PSA website. Tandaan na ang legit na website ng government agencies ay yung merong .gov.ph. And then, click lang po yung psa.gov.ph, then mapupunta kayo sa mismong website. And then, click lang po ulit, ayan, anywhere, and then mapupunta kayo sa PSA online appointment system na step by step. Step by step natin gagawin. Ayan, steps 1 to 7 yan. Ayan, hindi na natin didiscussin kasi i-discuss natin mamaya kapag gumawa tayo ng appointment. Then, ayan, mayroon din yung mga privacy notice at ang mga rights natin bilang mga kinukuhanan ng data kapag nag-fill up tayo ng mga ganito. So, dito po ay sinasabi ang ating mga rights, like right natin na magpa-correct kung may mga maling data. So, ang importante naman dito ay minimake sure ni PSA na safe ang ating mga information. So, basahin lang ninyo at kung may mga tanong kayo ay i-comment lang sa comment section para matugunan natin. So, kung nabasa na ninyo lahat yon ay i-click lang sa ibaba yung I agree. And then, ayan, lalabas yung reminder niya na minors are not allowed, meaning 18 years old and below are not allowed to book an appointment. Yung number 2 is kapag ikaw ay representative, dapat may original na authorization ka at may valid ID ka kung pupunta ka doon sa PSA. Number 3 is first come, first serve ito. Kaya kung anong oras yung binook mo is dapat nandun ka na sa oras na yon. Dahil kahit ikaw yung last na nag-schedule ng appointment, kung late kang dumating sa oras na yon, ay makuhuli kang mapagsisilbihan. And then click lang yung next and then lalabas na yung what is the purpose of your appointment? Ano ang purpose ng inyong appointment or ano ang gusto mong kunin? Ayan, yung first na list is get copies of civil registry documents. Ayan, second is yung mga first time CDLU. Ayan, yung mga for consultation through public assistance. Ayan, and marami pang ibang choices. So kung birth certificate, CENOMAR, death certificate ang kukunin mo, ay piliin lamang yung una, yung get a copy of civil registry document. So kung napili nyo yun, ay ganyan ang lalabas, and then ipindot lang yung next. And then, ayan, nagpapapili na siya ng region, kung nasaan ang location ninyo, or kung nasaan ang pagkukunan nyo ng document na yon. Ayan, pili lang kayo kung saan location kayo. Ayan, for example, dito in CR, at ayan yung sa East Avenue. And ayan, ganyan na yung lalabas, may map siya. At ayan, may mga important na reminders which is magdala ng document, photocopy of ID. Ayan, kung authorized representative ka ay dapat mayroon yung original na ID mo at mag-submit ng photocopy. And ayan, dapat on time ka doon sa area na yon. Ayan. And ayan, nandito din yung mga basic fees, yung mga babayaran. For example, kapag certificates ay 155 per copy. And kapag CENOMAR naman ay 210 per copy. And then, meron din naman dyan yung Tagalog or Filipino translation ng mga reminders sa itaas. Kaya, basahin lang ninyo dahil madali lang yan intindihin. And then, click lang yung next. At ganyan na ang lalabas. May mga reminders ulit. Which is, maglagay ng contact number para sa ating mga appointment. Kung ikaw ay representative, ay ilagay ang contact information ng nagpapakuha. So, ayan, sa kanyang ibaba ay mayroong first name, middle name, last name, at yung email address. And then, yung inyong mobile number. So, kung wala pa kayong email address, meron akong video kung saan mayroon akong tutorial na step by step kung paano mag-create ng email address sa cellphone. And then, ayan, pinapalagay din ang inyong contact number para ma-verify ang iyong appointment. And then, click lang yung next. And then, ayan, meron silang isasend na OTP verification na 6 digits sa inyong email address. Kaya i-enter lang kapag na-receive nyo na. And then, click verify. At ayan, lalabas na kung anong certificate ang gusto ninyong kunin. Ayan, for example, kung gusto ninyong kunin ang certificate of live birth, yun yung piliin ninyo doon sa certificate type.
And then doon naman sa relationship, kung ano ang relationship niyo sa certificate na yon. For example, yung live birth. Ayan, kayo ba yung may certificate? Click yung self. Or kung ang spouse ninyo, click yung spouse. Or kung yung daughter ay nandun din yung daughter or son. And then, ilagay na dyan ang inyong first name, middle name, and last name kapag self ang pinili nyo. And then, ayan, kapag kukuha kayo ng another certificate, i-click lang yung another certificate na yon. Kung hindi lang iisa ang kukunin ninyong certificate. For example, kukuha kayo ng birth certificate ninyo, yun yung in-enter nyo sa first, tapos ikukuhanan ninyo ang anak ninyo or spouse ninyo ng kanyang birth certificate, ay pwede mag-add lang. Ayan, may number din naman siya, certificate number 2, and then another is certificate number 3. Ayan, pero kung hindi kukuha ng ibang certificate ay in-next lamang. And then, dito po ay mayroon tayong pagpipilian na date and yung month. Ayan, so, pili lang kayo dyan and then i-click lang yung date and then magpapakita na dyan yung mga available na time and kapag puno na din yung slot ng mga time na yon. Ayan, for this case ay almost all naman na oras ay may mga slot pa dyan. So, pili lang kayo dyan ng inyong available na oras at date and month. So, pwede rin palitan yung month. And then, ayan, kung makikita nyo dito is mayroon siyang change outlet. Kaya kung nagkamali kayo ng nilagay ay pwede ring mag-change ng location kung saan nyo kukunin ang inyong document. So after kayong mag-change ng location ay babalik din doon sa kung saan kayo nag-stop. For example, dito sa March. So ayan, mayroon yang mga available dates kung saan pwede kayong mamili. So, ayan, kung nakapamili na kayo ng date and time, ay click lang yung next at ayan, pinare-review na sa inyo kung tama yung mga information na nilagay niyo kanina. Ayan, so yung sample natin dito is, ayan, Juan de la Cruz, Monday, March 18, 2024 at 7 a.m. Ayan, sa Pasig City. And ayan, may 3 certificates siyang kukunin. And sa contact information ay nandyan din. So, kung tama yung mga nilagay ninyo ay click confirm. So, after kayo mag-confirm, ay i-email ang information sa inyo at ayan, pwede nyo ding i-view. Ayan, i-click lang yung next and then ma-view nyo na ang mga information at ang inyong mga appointment details. Ayan, may QR code siya. Ayan, pwede nyo i-screenshot yan or i-save. Ayan, kasi i-email din lang nila. And then, pwedeng yan na yung ipakita ninyo sa guard sa PSA. Ayan, so may mga reminders dito na of course nagre-require ng mga valid ID. Ayan, ulit-ulitin natin kung ikaw ay authorized, ay dapat mayroon yung letter at mayroong photocopy ng ID yung nagpapakuha and then may sign po siya. Isa pa is dapat nakaready na kayo sa mga payments ninyo kasi sinabi na dito yung mga presyo ng mga document na yon. So may tagalized version siya kaya pwede ninyong basahin on your own. So huwag kalimutan ang mga kailangang dalhin. Ayan, ang printed or screenshot ng inyong appointment, ang inyong mga valid ID, at syempre ang inyong pambayad. Ayan, and of course, punta kayo 30 minutes before yung inyong appointment or yung inyong piniling oras. So, ayan, kapag inopen ninyo ang email ninyo ay merong appointment confirmation CPSA. And then, ayan, pwede mong i-view yung appointment, pwede mong i-reschedule at pwede mong i-cancel. Ayan, kung sa view appointment ay ayan, meron na siyang QR code at lahat-lahat na ng details na nilagay mo. And then yung mga paalala or reminders. So, go back to email. And then of course, kung gusto mong i-reschedule, ayan, click lang yung reschedule. And then, mag-o-open yan through Google. And ayan, are you sure you want to reschedule? And then sabihin mo lang na, yes. And then, babalik ka sa pinakaunang step. Ayan, mag-fill out ka ulit. Ayan. So, mag-start ka ulit. And then, if gusto mo namang i-cancel, for example, i-cancel ko yung appointment na ito kasi sample lang ito. Ayan, is i-click ko lang yung cancel and then, magbigay lang ng reason. Ayan, for example, kung sa inyo is, hindi nyo na pala kailangan yung document na yun kasi meron na pala, ayan, nahanapan nyo na pala, is, ayan, pwede naman po na i-cancel. Ayan, so for this cases, I do not need
I don't need to get that document, parang ganun. And then, you just click confirm and then, makakancel na yung ginawa mong appointment. Ayan. So, I hope may natutunan kayo. At kung may mga katanungan kayo ay i-comment lang sa ating comment section. And kung nakatulong sa inyo ang video na ito ay paki-like naman at paki-share and mag-subscribe na din kayo para ma-notify kayo sa mga susunod na tutorial. Maraming salamat sa panonood and see you again sa next video.